So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Raza Locampo. And today our devotion talks about the Spirit's guide to steps of believer, and our scripture is all about Galatians chapter 5 verse 16. So NA version. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay nagtuturo na ang mga anak ng Diyos ay dapat mamuhay na nanaayon sa patnubay ng banal na espiritu, at sa pamamagitan nito, mapagtatagumpayan nila ang mga pita ng laman. So, pinapaalala ni Pablo na ang pamumuhay na ayon sa Espiritu ang tanging paraan upang maiwasan ang kasalanan at mabuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God's children walk by the Spirit. So, yung mga anak ng Diyos ay tinatahak ang buhay sa ilalim ng gabay ng banal na espiritu. So, sinusunod ang kanyang direksyon sa kanilang araw-araw na pamumuhay. So, second is God's children do not gratify the flesh. So, yung pamumuhay ayon sa espiritu is nagbibigay ng kakayahan sa mga mananampalataya na talikuran ang mga kaalaman at makasalanang hangarin. So, last teaching is God's children live a spirit-filled lifestyle. So, ang mga tunay na anak ng Diyos ay pinapalakas ng Espiritu Santo na namumuhay ng may kabanalan at pagpapakumbaba. So, sumasalamin ito sa pamumuhay ni Kristo. So, next is dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is keep in step with the Spirit. So, patuloy na sundin ang direksyon ng Espiritu sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, kailangan na nalalangin tayo at naghahanap ng kanyang patnubay bago gumawa ng mga desisyon na ating dadesisyonan. So, second is do not gratify the flesh. So, iwasan natin yung mga tukso at pagnanasa ng laman na nagpapahiwalay sa atin mula sa ating mahal na Diyos at patuloy na tumuon sa kabanalan at katwiran. So, last application is live the listen and obey lifestyle. So, dapat maging masunurin tayo sa tinig ng Espiritu at matutong makinig sa kanyang mga gabay at isabuhay ang mga ito ng may pagpapakumbaba at determinasyon. So, ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can you practice the listen and obey lifestyle. So, para sa akin, para maisabuhay ang listen and obey lifestyle, is kinakailangan muna nating maging sensitibo sa presensya at tinig ng banal na espiritu. So, maaari ito kasing simulan sa pamamagitan ng palagi ang panalangin, pagbabasa ng Biblia at pagbibigay ng oras sa tahimik na pagninilay. So, yung mga ito is nagbibigay daan upang maging malinaw ang direksyon ng Espiritu sa ating mga puso. So, habang natututo tayong makinig, mahalaga rin ang agarang pagsunod sa anumang ipinapahayag niya sa atin. Kung ito man is isang maliit na bagay or utos o malalim na pagbabago sa buhay. Syempre, sa practical na paraan din, maaaring isagawa natin yung listen and obey lifestyle sa simpleng desisyon sa araw-araw. So, mula sa pag-iwas sa kasalanan, paggawa ng tama o pagsunod sa mga oportunidad ng paglilingkod sa iba. So, kapag nararamdaman natin na ang paalala ng Espiritu sa mga pang-araw-araw na bagay tulad ng pagpapatawad, kabutihan o pagtulong sa nangangailangan is dapat tayong tumugon agad. So, ang patuloy na pagsunod ay nagiging daan upang maging mas bukas ang ating mga puso sa direksyon ng Espiritu at mamuhay ng may kagalakan at kapayapaan sa presensya ng ating mahal na Diyos.